Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat muli. Ako po si Mieta Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, this is the continuation of our series and our topic for today is All for the Glory of God in the Church. And our scripture is all about Ephesians chapter 3 verse 21. So NA version. To him be glory in the church in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. So, tungkol saan nga ba 'tong verse na ito? So, yung verse na ito ay nagpapahayag ng layunin ng Diyos na ang kanyang kawalhatian ay maipakita sa pamamagitan ng simbahan at kay Kristo Jesus. So, mula sa bawat henerasyon, magpakailanman. So, ang simbahan kasi ay itinalaga upang maging isang daluyan ng kawalhatian ng Diyos at maghatid ng kanyang pag-ibig sa sanlibutan. So, ngayon, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is the church is the instrument of redemption. So, dito, ang simbahan ang daluyan ng plano ng Diyos para sa kaligtasan natin, na nagdadala po ng mensahe ng pagpapatawad at bagong buhay kay Kristo. So, second is the church is the light of God's glory. So, ang simbahan po ay uh, tinawag na maging liwanag sa mundo. So nagpapakita ito ng kawalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya at mabuting gawa. So last is the church is the weight of God's glory. So sa pamamagitan po ng simbahan is yung bigat o kabuuan po ng kawalhatian ng Diyos ay naiihayag sa mundo na nagbibigay ng mahalagang presensya at layunin ng Diyos sa buhay ng mga mananampalataya. So ngayon, dadako na tayo sa ating application. So yung first application is be an instrument of change for God's glory. So, dapat tayong maging isang kasangkapan po ng pagbabago para sa kawalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng kanyang pag-ibig at awa sa iba. So, second naman is be a light so that others may see your good deeds and glorify your Father in heaven. So, dapat nating ipakita yung kabutihan po ng Diyos sa pamamagitan po ng ating mga gawa upang makita ng iba at mawalhati ng Diyos. So, may iba't ibang paraan po para ipakita natin or mag-glorify natin si God is, una, syempre, pag-spread ng God's Word. Second is paggawa ng mabuti. Third is, syempre, pag-worship sa Kanya ng totoo at bukal sa ating mga puso. So, last application is be the presence of God through which others can feel the love of Christ. So, dapat maging presensya ng Diyos, maging presensya tayo ng Diyos sa buhay ng iba upang maranasan nila yung pagmamahal at biyaya ni Kristo sa iyong mga silta at kilos. So, dito papasok yung mga testimonies. So, yung testimonies is yung na-experience mo kung paano ka binago at patuloy na binabago ni Kristo. So, paano siya kikilos sa buhay mo, dito papasok yung testimony. So, yung testimony is nandun lahat ng experiences mo mula sa past hanggang sa presence, kung ano ka ngayon at kung ano yung nakikita nila sa'yo ngayon, kung may pagbabago ba o wala. At dapat lagi tayong magtuon ng pananampalataya sa Diyos. So ngayon, dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion is talk about how can you be the presence of God to someone today. So, para sa akin is dapat tayo mag-isip ng mga simpleng paraan kung saan maipapakita natin ang presensya ng Diyos sa iba. So, tulad ng pagdamay sa kanila sa mga suliranin, pagpapakita ng malasakit o simpleng pagpapalakas ng loob sa mga nangangailangan. So, dapat maging daluyan tayo ng kanyang pag-ibig or ng pag-ibig ng Diyos sa iba upang makita ng iba ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan natin. So ngayon, magpe-pray na po tayo. So our prayer is, O Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa kawalhatian mo na ipinahayag sa pamamagitan ng iyong simbahan at kay Kristo Jesus. Tulungan mo kaming maging daluyan ng iyong pagmamahal at liwanag sa buhay ng iba. Gabayan mo kami upang ipakita ang iyong presensya sa pamamagitan ng aming mga salita at gawa. Naway mawalhati ka sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen.